po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sa panibagong note verbal, idinaan ng Pilipinas ang pagtutol nito sa huling insidente ng harassment ng China sa Ayungin Shoal. Para sa ibang detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano bang sinabi ng Department of Foreign Affairs? Kinumpirma ng Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang pagpapadala ng panibagong note verbal ng Pilipinas sa China. Ito ay sa harap ng pinakahuling pag-atake ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na magsasagawa sana ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Maliban rito, idudulog din ng Pilipinas ang issue sa bilateral consultation mechanism on South China Sea kasama ang China ngayong Hulyo. Ayon kay Manalo, kumpiyansa siya na makikinig din ng China sa mga daing ng Pilipinas dahil malinaw sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ang karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kaya sa pagharap ni Manalo sa pagtitipon ng mga mamamahayag mula sa higit 30 bansa na inorganisa ng East-West Center dito sa PICC nitong umaga, binagyang diin niya na ang tanging pagtalima sa tanging batas na naging bahagi rin ng paborableng arbitral ruling noong 2016 ang magpapahupa sa tensyon sa rehiyon. Kasabay nito, kinilala rin ni Manalo ang malaking papel ng media para labanan ang mga peking balitang ipinakakalat ng China sa usapin sa West Philippine Sea. Pakinggan natin sa Secretary Manalo. One such false narrative paints the West Philippine Sea as merely a stage for great power rivalry in the region, that the Philippines is merely a pawn in the new great game. This reductionist view muddles our understanding of the complex situation on the ground or the sea and detracts from the real crux of the issue, that a country is choosing to ignore or is reinterpreting international law. Sa bahagi naman ng Estados Unidos, tiniyak ni Ambassador Mary Kay Carlson ang patuloy na suporta sa Pilipinas. Panawagan nito sa China, itigil ang pangaharas sa mga Pilipinong pumapalaot sa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas. Bruce, bukod dyan, pinatitigil din ng Amerika ang China sa pagharang ito sa freedom of navigation at oversight sa South China Sea ng iba pang mga bansa. Bruce? Ria, bukod nga dyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea, may iba pa bang binanggit na threats dyan sa conference kanina sa panig ng mga opisyal? Ruth, isa sa mga napag-usapan o nabanggit ng mga opisyal sa pagtitipon nga ng mga mamamahayag ay yung panganib ng artificial intelligence at ng paggaganap ng fake news, no? Lalo na sa issue ng West Philippine Sea. Batid at sinabi rin nila Secretary Manalo at ni Ambassador Carlson na mayroong mga pagkakataon at yung mga AI at fake news para makapanlindang at mabago yung narrative pagdating sa West Philippine Sea. Kaya ayon kay Secretary Manalo, mayroong posibilidad na lumagda ng isang Memorandum of Understanding ang Estados Unidos at Pilipinas para labanan ng foreign information manipulation. Bukod dito, magkakaroon din daw ng Philippines-US Cyber Dialogue sa susunod na buwan. Maraming salamat, Ria Fernandez. Sa ibang balita, malayang dumalo si Senator at dating Police Chief Bato de la Rosa sa pagdinig ng Kamara sa madugong gera kontra droga kung gugustuhin niya. Ito ang nilinaw ni Senate President Chief Escudero matapos sabihin ng House Committee on Human Rights kahapon na iimbitahan nila sa kanilang pagdinig sina de la Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sabi ni Escudero, si de la Rosa ang mismong ayaw humarap sa Kamara. Sinabi ito ng Senate President bilang tugon naman sa pahayag ni De La Rosa na hindi siya dadalo sa investigasyon alinsunod daw sa payo ni Escudero. Pinunto umano ni Escudero ang interparliamentary courtesy o ang tradisyong hindi pakikialam ng Senado at Kamara sa trabaho ng isa't isa. Ayaw ko maging president, baka mamaya every time implicate yung pangalan ng isang senador doon sa investigasyon ng House of Representatives, patawag na lang patawag. Mabuti sila, 300 plus sila para mag-asikaso sa kanilang mga legislative functions. Sa Senado, kung sige lang tawag, 24 lang kami, then baka hindi uusad yung aming trabaho.
De La Rosa pipilitin pa rin niyang dumalo sa investigasyon ng Kamara kung pupunta rin doon si Duterte. Ikinatuwa naman ni Senator Bato de la Rosa ang balitang tatakbo bilang senador sa 2025 si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga anak nito na sina Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon kay de la Rosa, nagulat siya sa desisyon ng pamilya Duterte. Hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Iniisip kasi kami dalawa lang. Kung tatakbo sila, plus 3 na kami. So, marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Sa isang event sa Cagayan de Oro City kahapon, inanunsyo rin ni Vice President Sara Duterte na posibleng tumakbong Pangulo si Mayor Baste Duterte sa 2028 elections. Ang bise naman daw, babalik sa pagkaalkalde ng Davao City. Matapos maabsuelto sa ikatlo at huli niyang drug case nito lang Lunes, inihahanda na ni dating Senadora Laila De Lima ang isa sa pangkaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na muna idinetalye ni De Lima ang magiging kaso pero kasama raw sa pananagutin ang iba pa umanong tumulong na ipakulong siya. May mga idea na po kami kung sino-sino sila. So, kailangan lang namin ng mga karampatan talagang strong evidence na tuturo sa kanila. 2017 ang makulong si De Lima dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa illegal drug trade sa Nubilibid Prison. Nitong November 2023 lang siya nakalaya matapos payagang makapagpiyansa. Napawalang sala si De Lima sa 3 drug case matapos bawiin ng mga testigo ang kani-kanilang salaysay laban sa kanya. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Lumalabas na may kapangalan si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa database ng National Bureau of Investigation. Para sa detalye na sa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung iba pang lumabas dyan sa Senado, sa pagdinig ng Senado ngayon? Hi Luz, magandang hapon sa iyo. Dalawang Alice Real Go pero magkaibang itsura. Yan ang ipinresenta ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Sa pagpapatuloy ng hearing ng Senate Committee on Women and Children, ipinakita ang dalawang NBI clearance. Parehong Alice Real Go Ruth ang pangalan ng dalawang babae. Bukod sa parehong spelling ng pangalan, parehas din ang petsa ng kanilang birthday na July 12, 1986. Kapwa rin silang ipinanganak sa Tarlac. Kaya tanong ni Senador Risa Ontiveros, nagkataon lang ba na mayroon talagang dalawang Alice Go o may mas malalim bang issue dito gaya ng ninakaw na pagkakakilanlan? Matatandaan, may nilabas si Senator Sherwin Gatchalian ang isang kopya ng passport na nakapangalan kay Go Waping na kamukha ng suspended na mayor. Ayon naman kay NBI Regional Director Jerry Abiera, para makakuha ng NBI clearance, kailangan personal na magpunta sa kanilang tanggapan ng isang aplikante. Kaya lumalabas na dalawang Alice Go ang kumuha ng clearance sa kanila. At para malinawan ng issue, pinag-utos si Senator Ontiveros na hanapin ng NBI ang kinaroroonan ng ikalawang Alice Go. Hiniring na rin ni Ontiveros sa NBI ang biometrics ni suspended Mayor Go at ni Go Waping para maikumpara ang kanilang fingerprint. Absent naman, Ruth, sa pagdinig ngayong araw si Mayor Go. Sa kanyang sulat na ipinadala sa Senado, naniniwala siyang hindi siya dapat resource person sa investigasyon. Na-stress na rin daw siya at nagka-anxiety dahil sa umano'y malisyosong akusasyon laban sa kanila. Naapektuhan ng araw ang kanyang kalusugan at mental health. Tila nahusgahan na rin daw siya ng publiko. Humingi ng tawad si Go sa mga senador dahil di raw niya hangad na bastusin ang komite sa kanyang di pagdalo. Ruth. Maraming salamat, Mean Los Baños. Talaga namang naghatid ng saya ang pagiging gentleman o mas akba sigurong sabihing gentle boy ng isang bata mula sa Calasiao, Pangasinan. Sa larong trip to Jerusalem, sumasayaw pa habang umiikot ang mga estudyanteng ito sa paligid ng mga upuan. Ilang saglit pa tumigil na ang tugtog. Nakatapat na sa silya ang 5 taong gulang na si Zed Estrada pero imbes na agad umupo, tinawag niya ang kaklaseng babae na walang maupuan. Laking gulat ng lahat nang akayin niya pa ang kaklase sa upuan. Kwento ng mami ni Zeb, likas daw talagang
sweet ang kanyang anak. Good job, Zeb. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Sa pulsa video, aktwal na pamamaril sa computer shop sa Samal Island. 2 menor de edad, patay. Sa Frontline News Abroad, babaeng naglalakad biglang inatake at pinagpapalo ng baseball bat ng 2 salarin sa Amerika. At sa showbiz, BTS V may pagka-daring sa teaser photo ng kanyang bagong music. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.